Bangaldo tayo amin! Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. For today's video po ay aasikasuhin na po natin yung gulay na tegi. So, eto po, binabalatan ko po. Hiniwa-hiwa ko na po siya ng maliliit kasi sobrang haba po nito. Mas mahaba po siya sa yung tangkay ng gabi. So, hinati-hati ko po ng ganito para mas mabilis po balatan at hiwa-hiwain. So, tara po, samahan nyo po muna ako for today's video. At syempre, ipapakita ko po sa inyo kung paano po lutuin itong ating gulay na tegi. Pero syempre, bago po pala ang lahat, bago po matapos tong video na to ay gusto ko lamang po palang magpasalamat syempre sa nagbigay ng gulay na tegi. Yung aking kapatid na si Rafa at yung aking hipag na si Mika. Thank you very much po sa pagbigay ng ulam. Libre na naman po tayo ng ulam. Meron pa po ba dyan? Charot! Next time, ano kayang ibibigay nilang ulam naman namin dito? Jarot lang po. Yan, thank you. Nung nakaraan po ay si Kuya Pinong din naman po ang nagbigay yung panganay namin. Nagbigay po siya ng saluyot, patola at talbos po ng kamote. So yun, thank you very much po sa pagbibigay ng ulam dito sa amin. At yun na nga, balik po tayo dito sa aking ginagawa na may kasamang chika. Yun, nagchichikahan po kami dyan ng aking hipag nung aking binabalatan yan. Kaya nakikita nyo po nagdadaldal ako. Tinanggal ko lang po kasi yung aking background dyan. I-voice over ko na lang kasi po maingay. May nagbibidyoke po sa kabilang bahay. So, tayo na lang po yung mag-a-adjust. Mag-voice over na lang po muna tayo. So, yun na nga po, yung pagbabalat po pala nito at paghuhugas sa kanya ay mag-iingat po tayo kasi medyo makate. Parang gabi rin po yung kanyang effect sa kamay. Kaya, kung maaari po ay mag-plastic po kayo sa kamay. Kanina po naka-plastic po yung kamay ko pero hindi po kasi ako sadya sanay. So tinanggal ko at binilisan ko na lamang po yung pagbabalat para po hindi makatihan yung ating kamay. Kaya malalaki po kasi siya kaya hinahati-hati ko pa po siya ng ganito para mabilis po siyang maluto. Mas matagal po kasi siyang maluto kung ganito po siya kalalaki. Tapos naman po nating balatan ito ay hugasan at i-ready na rin po natin para maluto na po natin agad-agad itong ating ulam na tegi. Kasi patanghali na rin naman po at ito, ipiniprepare na natin ng binibilisan na po natin i-prepare at syempre para maluto na po. At yun na nga po, pagkabalat po natin, hinugasan na po natin agad. Syempre, meron na po tayong makaredy dito na sangkap ng ating lulutuin. Meron po tayong sibuyas, bawang, at meron din po tayong toyo, suka, paminta, at syempre, meron po tayong pampasarap na magic sarap. So, tara, simulan na po natin magluto. So, ayun na po. Ready na at mainit na yung ating kawali. Ang gagamitin ko pong mantika ay yung pinagprituhan ko na po ng chicken. Malinis po yan. Medyo dadagdagan ko lang po ang konting mantika. Then, dahil mainit na po, lagay na po natin agad yung sibuyas at bawang. Pinagsasabay ko na po. Para po sa ngayon lang manonood sa aming video, pag ako po ang nagluluto, pinagsasabay ko po sadya yang dalawang yan, sibuyas at bawang. Para para sabay pong lumabas yung kanilang aroma. So, ayan. Sino po sa inyo yung nakakain na ng ganito or nakaulam na? Ang tawag po sa amin sa Ilocano ay tegi. Hindi ko po kasi alam kung anong pangalan nito sa Tagalog. Anong tawag sa Tagalog nito. Kaya hindi ko po masabi sa inyo. Sa mga nakakaalam po na makakapanood nito, baka pwede pong sabihin nyo rin sa akin kasi hindi ko po sadya alam. Tapos ang problema ko po, ito, medyo madami po. Ayan. Wala po siyang sahog. Ayan. Talagang gulay lang po. Pwede rin po to sa iba't ibang luto. Pwede po to sa yun, tulad ng gagawin natin, adobo. Pwede rin po ito sa inasiman na may bagoong. Tapos, pwede rin po isa na merong tawag nun, sardinas. So, ayan. Yun po yung problema natin, madami. Pero, lumiliit po kasi to pagka medyo nagisa-gisa na. Yan.
Medyo maliit yung aking pinaglutuan. Ayan. Para po siyang, baka po mapansin niyo yung itim, pagka medyo naurasan na po siyang mabalatan, nangingitim po talaga siya. Ayan. Pero wala pong problema doon. Okay lang naman po yung ganun. Para po talaga siyang gabi. Pero ito po ay parang mas malalaki yung tangkay niya. Kaya hinahati-hati ko po. Yan. Meron pa pong naiwan. Isusunod ko po maya-maya. Pag medyo mintis na yung ano. Tatakpan ko po muna. Saglit. Wala po pala yung aking takip na malaki nasa taguan. Kasi yung mga gamit ko po, hindi ko po masyadong pinaglalabas nasa taguan. Kasi, ano nga po, hindi pa naman tapos yung bahay. Kaya pagpasensyahan nyo na po muna ang ating mga gamit sa pagluluto. So, yun, balikan ko po kayo maya-maya. Dahil yung aking pamangkin ay umiiyak kasi napagalitan. Sinusumpong po kasi. So, ayan, balikan ko na lang po kayo maya-maya konti. So, yun po, medyo umimpis na po siya. At kung makikita nyo po, nagsabaw po siya ng kusa. Ayan, o. Ayan. Nag-iiba rin po yung kulay niya pag nag-impis siya. Ayan. Giging umiitim po siya. Hahaluin ko lang po. Maliit po kasi yung ano, pinaglutuan ko. Pagkahalo ko po, ilalagay ko na rin yung natira natin para maluto na. Pero ito po, hindi pwedeng hinahalo ng hinahalo. Para po rin po kasi siyang gabi. Yan. Kaya tama na yung halo na yan. Pinailalim ko lang po yung nasa ibabaw kanina. Yan, tignan nyo, iba na yung kulay. Umitim po siya. Then, lalagay ko na rin po yung mga natira sa ibabaw. Para sumabay rin po siya sa luto. Yan. At dahil nailagay na po natin siya lahat, lagay na po natin yung toyo. Yan. Para habang naluluto po, sumisip-sip na po siya sa pinakagulay niya. Medyo dadagdagan ko lang po kasi marami siya. Yan. Toyo lang po muna ilalagay ko. Tapos tatakpan ko po muna ulit. At yun na nga kung mapapansin nyo po, talagang nagpalit po ako ng kawali kasi hindi po talaga kaya rito. Hindi ko po siya maihalo. Kaya yan, hindi ko na po napakita sa inyo yung pagpapalit ko ng kawali. Yan. Tingnan nyo po, sumabaw na po siya. Dahil, ano po, lalagyan ko ng paminta. Siyempre. Dahil adobong ani, charot. At siyempre, maglalagay po tayo ng magic sarap. Magic sarap po, bawas na. Kukuntiin na to. Lagay na po natin lahat. Papaigahin ko lang po to para maluto po ng gusto. First time ko pong nagluto ng ganito eh. Natikman ko lang po yung luto ng hipag ko. Kaya trinay rin po natin. Para syempre may share ko din po sa inyo. Iba-ibang luto na po yung natikman ko na rin. Nagluto po nung nakaraan yung aking hipag ng ganito adobo.
Tapos yung nakalipas naman ay yung may asim po. Yung pinatawag namin inabraw pero may asim po siya. Yan. So, ayan. Antayin na lang po natin siyang maiga para maluto na po siya ng gusto. Balikan ko po kayo ulit maya-maya. So, ayan po. Naiga na po siya. Ayan. Diba? Kukunti rin siya pag naluto na. Pero syempre, hindi mabubuo ang adobo pag walang suka. So, ayan. Balikan po natin mamaya pag naluto na yung suka. Then, syempre, tikman natin at konting paiga pa. So, ayan po. Pwede na nating haluin. Kasi kumulo na po yung suka niya. The moment of truth, titikman na po natin siya kung anong lasa na naman. Kung okay na po yung lasa or ano. Dagdagan ko lang pong konting toyo. Yan. Medyo iga-iga na lang po natin siya para sumarap. Magmanti-mantika yung ano niya. Kasi medyo dinagdagan po natin yung panggisa natin kanina. Ganyan lang po. Simpleng ulam sa probinsya. So, ayan na. Dumidikit na po. Naiga na. Dumidikit na sa kawali. So, okay na yan. Para may konting sabaw-sabaw pa naman. Ayan. Tadaan! Dumikit po dyan. O, diba? Kita po ninyo yung kanina ay apaw na apaw doon sa isang kawali. Ngayon yan na lang. So, ito na po yung ating adobong tegi. Yan. Sa mga nakakaalam po nito, kung anong Tagalog nito, baka pwedeng pa-comment naman po. At sa mga nakapag-ulam na po nito, sabihin nyo naman po sa amin kung ano yung inyong naging luto sa ulam na ganito or sa gulay na ganito. So, yon, luto ng ating ulam na adobong tegi. Yon. Kaya ano pa pong ginagawa nyo? Kain na! So, ayan, bago po matapos ang vlog na to, ay gusto ko lamang po ulit maglambing sa inyo. Pa-share, pa-like, at pa-comment po ng ating video. So, hanggang dito na lamang po ang ating mini vlog. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye!